Morning po sa bawat isa. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ray Gregorio, mula po dito sa PCC Magalang, Pampanga. Muli po ako po yung bumabati ng magandang umaga sa inyong lahat na makikinig ng salita ng Diyos. Pero bago po ako mag-share ng Word of God ay nais ko munang magkaroon ng mga pasasalamat sa atin sa lahat ng mga blessing na tinatanggap po natin, mga kapatid. So lumipas na po ang ilang buwan at talagang dapat po natin purihin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin siya dahil sa ilang buwan na lumipas sa ating buhay, talagang napakabuti niya sa atin, napakatapat niya, at talagang siya ang ating provider, sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya naman dapat araw-araw po marunong tayong magpasalamat, marunong tayong manalangin, marunong tayong laging magbigay ng pagpapahalaga sa kanyang mga salita. Kahit po tayo ay naka-quarantine pa rin at yung iba sa atin ay hindi masyadong lumalabas, okay lang po yun, at least tayo po ay kahit pa paano makakaiwas sa pandemic o sa COVID virus na yon. Kaya naman tayo po yung nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa ilang buwan na lumipas, talagang ang ating pamilya ay hindi po natamaan ng COVID-19. Although dun sa mga pamilya na natamaan ng COVID-19 ay patuloy po namin kayong ipinapanalangin na kayo po o ang kamag-anak nyo o ang sino man na tinamaan ng virus na ito ay gumaling po at patuloy na magkaroon ng pag-asa. Huwag po tayong mawala ng tiwala sa ating Diyos, at ang Diyos natin ay makapangyarihan at kaya niyang gamutin ang lahat ng bagay hanggat tayo po ay merong pananampalataya. Ang sabi po ng Biblia, kung meron po tayong gabutil na buto ng mustasa na parang pananampalataya natin o ganun mang kaliit yung ating pananampalataya, pero tayo po ay talagang nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, ay maaari po nating gawing posible ang mga bagay na imposible na naiisip po natin. Bago ang lahat ay nais ko muna pasalamatan yung mga kapatiran na patuloy pong dumadalangin, sa lahat ng mga pastors, sa lahat ng mga churches na mga katulad po natin, at patuloy na pinag-pray ko ang mga kapatiran na patuloy pong sumusuporta sa mga iglesia. Katulad po ng aking pinsan na nasa Thailand, si Sarah at si EJ, mag-asawang ito. Maraming salamat uli at sa inyong patuloy na pagsuporta sa iglesia dito sa PCC Magalang, Pampanga. Siyempre, ang Tolentino family na mga relatives ko doon sa Quiapo, Manila. Although talagang mas maraming kaso sa Manila, pero patuloy ko po silang ipinagdarasal sa nawa ay hindi po sila tamaan ng virus na ito. Pero sa kabila ng marami po silang cases sa Manila, ay talagang patuloy pa rin po ng pagsuporta sa mga gawain dito sa PCC Magalang, Pampanga. Ganon din po ang lahat ng mga kapatid na nagbibigay ng kanilang ikapu at kaloob. Maraming salamat sa inyong tiwala, at nawawag po kayong magsawa na magbigay ng mga offering na yan, dahil ito po ay patuloy nating ginagamit sa pagpapaayos pa rin ng ating iglesia. Ganon din sa mga ministry na ating pa rin gagawin. Bagamat tayo po ay pandemic at di masyadong lumalabas yung mga kabataan, ay gagawa pa rin po tayo ng paraan para sila po ay magkaroon pa rin ng mga gawain na patuloy po nilang magiging pag-serve, ibig sabihin magiging paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So nagpapasalamat din tayo, at patuloy din po natin ipanalangin si Sister Cynthia Tuason, ang coordinator po, ang siya pong namumuno ng PCC Scholarship Program, at siya po ang humihingi ng mga sponsor o naghahanap ng mga sponsor doon sa Amerika, sa Baldwin Park Community Bible Church, at siya po ang ginagamit ni Lord na para po lumikom ng mga salaping ito para po itulong dito sa mga pastors, sa mga churches dito sa Pilipinas. Matulungan yung mga kabataan na walang kakayanan o may kakulangan sa salapi, para po makadagdag ito ng suporta at hindi po ito makahadlang sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. So patuloy po natin isama yan sa ating mga panalangin. Ganoon din po ang Baldwin Park Community Bible Church, sa panguna po ni Pastor Narciso Texon. Ganon din po ang kanyang mga kasamahan doon, sila Pastor Nathan, at yung mga elders and church leaders ay patuloy po nating isama sa ating mga panalangin sa araw-araw.
Patuloy po natin silang ipagdasal, ang pamilya po ni Pastor Texon, ang family ni Pastor Nathan na ginagamit ng Panginoon sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ipanalangin po natin lagi sila. Ganoon din po mga kapatid, ang mga taga-PCC pastors, katulad po ni Pastor Sam Kilario ng PCC San Andres, Manila, Pastor Ed Edusur ng PCC Tansa, Cavite, Pastor Sammy Tebes ng PCC Paliparang, Cavite, Pastor Carlos Galvez at Pastor Ray Banson ng PCC San Andres, Manila. Ang inyong lingkod, Pastor Ray Gregorio mula po dito sa PCC Magalang, Pampanga. Ganun din po ang patuloy po natin panalangin sa pamilya po ni Pastor Jude na naiwan niya, sila Sister Susan at ang kanyang mga 3 anak, no? Na naiwan niya at ang ating kapatid ngayon ay nasa piling na ng Panginoon, pero ang kanila pong gawain sa PCC Lingayen ay nagpapatuloy. Kaya kailangan po nila ng panalangin at suporta pa rin po natin. So pagpatuloy po natin ipag-pray ang pamilya po nito ni Sister Susan na sa ganon ay pag-pray po natin na meron pong gamitin si Lord na isang permanenteng pastor din doon na magpapatuloy doon sa sinimulan po nilang gawain sa PCC Lingayen, Pangasinan. Yan po mga kapatid, at patuloy po natin ipag-pray ang lahat din ng mga churches na patuloy pong nagbibigay at naglilingkod sa kapurihan ng ating Panginoong Hesus. Kung sino po yung mga kakilala natin mga churches, mga pastor na nangangailangan po ng panalangin, nangangailangan po ng tulong, isama po natin sila sa ating mga panalangin. Isama din po natin sila kung meron po tayo maitutulong, tulungan po natin sila sa abot ng ating makakaya. Dan alam po natin, mahal ng Diyos o natutuwa ang Diyos sa mga taong nagagalak sa pagbibigay. So yun po ang pinagpapala ng Panginoon. Ang pagpapala ay nasa pagbibigay din at kusang loob na pagbibigay sa ating kapwa at sa mga nangangailangan ng tulong. Lalong-lalo na raw, no? Lalong-lalo na sa mga kapatid natin na nangangailangan po ng tulong. Kaya tayo po ay magtulungan bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga Kristiyano na tagasunod ni Kristo, kailangan po natin magtulungan para po sa kapurihan excuse me, para po sa kapurihan ng ating Panginoong Hesus. Okay. Ganoon din po, announcement din po doon sa aming belt program dito sa PCC Magalang, Pampanga. Lahat mo ng mga estudyante ay patuloy pong makipag-cooperate sa gawain na ito. At sisimulan po natin ang ating belt program sa last Sunday ng September. Okay? Sa last Sunday ng September ay sisimulan po natin ang ating belt program. Ito po ay Bible Education and Leadership Training Program. Okay? Sa pangunguna po at pakikipag-isa ng Crossing Culture International na kumaga pinagtulungan po namin nila Pastor Ed at nila Pastor Eloy, kasama po ng ilang mga pastors. Maraming salamat sa CCI sa patuloy po nilang pagtulong sa gawain ito upang mas lalo pong malinang ang tawag doon, yung parang maging malalim pa sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po ini-encourage ko po yung mga member na nais pong mas lalo pang lumalim ang inyong kaalaman sa salita ng Diyos. Kayo po ay kumbaga ini-invite ko na mag-enroll, no, sa gawain na ito, na sa ganon ay sabay-sabay po tayong lumalim at patuloy po natin makita yung kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Okay, so patuloy din po nating mag-pray, no, ang lahat ng ating mga services. Ganon din syempre lahat ng ating mga upcoming mga ministries sa mga kabataan at ganoon din sa mga parents. Patuloy po natin isama yan sa panalangin. Ganoon din po ang ating bansa, isama po natin ang ating presidente, ang vice presidente, ang lahat po ng mga nanunungkulan sa ating pamahalaan na sila po ay maging tapat at magkaroon ng takot sa Diyos, no? At sana po ay wag po silang gumawa ng anumang masama at patuloy na magkaroon sila ng puso ng paglilingkod din sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga nangangailangan. At ganoon din po mga kapatid, sa lahat po ng mga schedule ng services natin, every Sunday ay kakaroon po tayo ng live streaming. Kung hindi man tayo matuloy, ay magre-record pa rin po ako ng aking mensahe. At every last Sunday mga kapatid, ay magkakaroon po tayo ng face-to-face service, no, fellowship ng alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali every last Sunday po yan.
Okay, at ganoon din po sa lahat ng mga nagnanais na magbigay, tumulong no sa pagpapatuloy pa rin ng gawain po natin dito sa Magalang, Pampanga. Ang aming pong iglesia ay patuloy pa rin na bukas sa mga pinyong tulong, sa mga miyembro, sa mga tithes and offering. Pwede niyo pong ilagay sa envelope, lagay niyo lang po ng pangalan at aking pong ililista yan at patuloy po nating i-record yan lahat na sa ganon ay makita nyo kung ano po at kung saan po natin ginagamit ang mga offering na yan para po sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. So ang ating pong church ay nangangailangan pa rin po ng kumbaga kaayusan sa ating church building at patuloy na pag-pray natin ang lahat no, na tayo po ay makapagbigay, magtulungan sa pagbibigay. So kung nais niyo pong magbigay, ay lagay niyo lang po sa envelope at pwede niyo pong ihatid no, sa aming bahay or dito sa church, or kung hindi naman po kayo makalabas ay pwede niyo pong ipadala through GCash. Okay, through GCash account. Mayroon po akong GCash account or number. Ang number ko po ay 0926-955-3418. Pwede po kayo maghulog dyan. Lalagay nyo po ng note kung ito po ay kung kanino nang galing, pangalan nyo, then malalaman ko po yun, then ay i-record ko na lang po yun. Okay, so dyan po, GCash account, pwede rin po kayo magbigay dyan. Ulitin ko po 0926-955-3418. So yan po, sa lahat po na nais, pagpalain pa ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Yan po ang ating dapat gawin. Ganon din po sa mga anak ng Diyos na nagnanais din na pagpalain ng Panginoon. Sa pamamagitan naman ng paglilingkod, bukas pa rin po ang ating gawain sa mga worship team, sa mga pag-awit at sa iba pang mga pagtuturo sa salita ng Diyos. So muli po, maraming salamat. Bago po tayo magsimula no, sa ating message, magkaroon muna tayo ng mga awiting papuri sa Panginoon. Come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank
we thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Yes, we do. Sing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, sing it. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. Yes. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Yan po mga kapatid, napakagandang awitin mula po kay Don Moen. Thank you, Lord. Yan, ito po yung lagi po natin sinasabi, lagi po tayong marunong magpasalamat sa ating Panginoon dahil napakarami po niya mga biyaya, mga pagpapala, pag-iingat na patuloy niya binibigay sa atin. Kaya samahan niyo po ako sa panalangin ito at pagkatapos ng panalangin ito ay tayo po ay magbibigay na po ako ng mensahe. Maikling mensahe sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po Panginoon sa inyo pong pag-iingat, sa inyong mga provision na binibigay nyo sa inyong mga anak. Maraming salamat din Lord sa lahat ng protection nyo Lord sa amin. Maraming salamat Lord sa ilang buwan na lumipas na kayo po ang laging nagbabantay Lord sa amin. Maraming salamat din sa paalala nyo sa lahat din po ng mga pangangailangan po namin sa araw-araw. Binabalik po namin sa inyo Panginoon ang lahat ng pagsamba at papuri. Humihingi din po kami Lord ng kapatawaran sa lahat din po ng aming pagkukulang. Humihingi din po kami ng pasensya sa lahat po ng aming katigasan ng ulo. At tandalangin po namin Lord ang mga paalalang yan lagi niyo pong ibigay sa amin. At sa ganoon ay hindi po kami makalimot sa inyo. Kayo po ang patuloy na magpaalala sa amin na meron kaming responsibilidad na kami po ay araw-araw na magdasal, araw-araw na kausapin kayo dahil naniniwala po kami Panginoon na kung kami po ay hiwalay sa inyong kalooban, wala rin po kami magagawa. Kailangan po namin Lord ng mga salita ninyo na magbibigay po sa amin ng lakas sa mga problema, pagsubok na amin pong hinaharap. Kayo po ang patuloy na magbibigay sa amin lagi ng kalakasan. Ang liwanag niyo Panginoon ang siyang patuloy na magliwanag sa kadiliman ng mundong ito. At alam po namin, malalagpasan din po namin Lord ang mga pagsubok na ito at pandemic na ito Panginoon, nang sa ganon ay muli pong magkaroon muli ng paghahayag ng inyong salita sa mga tahanan. At kung hindi man Panginoon ay patuloy pa rin po namin maipahayag ang inyong salita through online, through internet Panginoon, through social media. Maibahagi po namin Panginoon ang inyong mabuting balita. Kaya sa umagang ito Panginoon, sa inyo ko na po pinagkakatiwala aming Ama ang lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga iglesia, lahat ng mga pastor, ay kayo po patuloy na gumamit sa amin para wag po kami magsawa na magpahayag ng salita ng Diyos hanggang sa inyong pagdating. Ganon din po sa mga mahal po namin sa buhay
na wala pong oras, sana po magkaroon sila ng oras. Ang mga loved ones po namin na hanggang ngayon ay matigas pa rin ng puso sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Palambutin niyo po, Lord, ang kanilang mga puso na sa ganong Panginoon ay makakilala sila sa inyo. Ganon din po, Lord, sa mga kapatiran po namin may mga karamdaman, patuloy po namin silang pinagdarasal, Lord, na kayo po ang magpagaling sa kanila. Sa mga mahal po namin sa buhay na nasa malayong lugar, sa mga ibang bansa, ay patuloy po namin silang pinagdarasal na ang panalangin ito, Panginoon, ay maglapit sa kanila, Panginoon, at patuloy niyo po silang ingatan. Pinagdarasal din po namin, Lord, ang lahat ng mga government official po namin, Lord, na sila po ay maging tapat sa kanilang mga tungkulin, magkaroon ng takot sa inyo, Panginoon, at patuloy po nilang i-prioritize ang paglilingkod sa bansa at hindi ang kanilang pangsarili lamang, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga kapatiran na patuloy pong tumutulong, ang mga organisasyon na patuloy pong nagpaplano para po makakatulong sa mga kapatiran sa mga nangangailangan. Ang dalangin po namin, Lord, sa panahon ito, mas lalo kami magkaisa, mas lalo kami, Panginoon, magtulungan, at patuloy po namin huwag kalimutan ang magpasalamat at magpuri sa inyo. Dahil sa inyo ang lahat ng mga bagay na meron kami. Ang buhay po namin, ang anuman na meron kami, ang pamilya po namin, ang tahanan po namin, ang buhay po namin, Lord, ay sa inyo nang galing. Kaya kailangan, karapat-dapat lang, Lord, na ito po ipagamit po namin sa inyong kapurihan. At muli po naniniwala po kami na kayo po malapit nang dumating, kaya sa pagdating niyo, Panginoon, ay maging handa na kami at patuloy na kami po iyong madatnan, Panginoon Diyos, na naka-ready at patuloy na naglilingkod, nagpapatuloy sa pagwahayag ng inyong salita. Maraming po salamat, Lord, sa inyo po namin binabalik ang lahat ng mga salamat at papuri. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Okay, so muli po mga kapatid, ipagpapatuloy na po natin ang ating mensahe noong nakaraang Sunday. Ang ating pong theme ay ang The Perfect Plan of God, a very good beginning to a glorious and lightful ending. Nako, mga kapatid, ito po ay talagang kung iisipin po natin yung plano ng Panginoon, makakabawas to sa ating mga alalahanin. Okay, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa pahayag 21 talatang 1 hanggang 8. Pagkatapos nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, wala na ang dating langit at wala na rin ang dagat. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siya kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagi ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahiling niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Pagkatapos ay sinabi na nakaupo sa trono, ngayon binabago ko ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtan na magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya, siya naman magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. So ito ang salita ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Now, makikita po natin the perfect plan of God. Napakaganda po ng plano ng Panginoon sa buhay po ng mga tao na nagnanais makipag-isa sa Kanya. Okay? At syempre, doon naman po sa mga taong nagiging suwail sa Kanyang kautusan at ayaw sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Meron din po silang kasasapitan na hindi maganda. At yun po binabanggit dito
sa pahayag na nabasa po natin kanina. The perfect plan of God, a very good beginning and a glorious and lightful ending. Maganda po ang plano ng Panginoon, mga kapatid. Okay, nagsimula siya sa maganda o very good, magtatapos siya sa isang napakagandang katapusan. Saan po yun? Doon sa kanyang kaharian sa langit. Okay, kaya dito makikita po natin na kung ito po ay pag-aaralan po natin at ito po ay ating isa sa puso, kahit paano mga kapatid, magkakaroon po tayo ng kabawasan sa ating pag-aalala. Lalong-lalo na kung iniisip po natin, hindi po natin alam kung saan tayo pupunta, ay talagang mas malaking problema yon, di ba? Pero kung ngayon pa lang po mga kapatid, ay alam na po natin sa ating puso na tinanggap na po natin ang ating Panginoon bilang isang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, at tayo tumanggap sa Kanya at nagkaroon tayo ng kasiguraduhan sa ating kaligtasan, nababawasan na po ang ating pag-aalala kung saan tayo pupunta. Kasi pinanghahawakan na po natin, hawak na po natin yung yung pangako ng Panginoon na ang sino man ang sumampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi lang po yan, hindi lang po yan, hindi mapahamak, kundi magkakaroon pa ng buhay ng hanggan doon sa Kanyang kaharian. Yan po yung mga pangako ng Panginoon na kailangan po natin panghawakan. Nang sa ganon, sa araw-araw po natin ginagawa, meron po tayong kasiguraduhan sa ating kaligtasan. Sa ito po ang maraan, mga kapatid, nakakabawas po ito ng ating pag-aalala na kung saan tayo pupunta pag namatay po tayo o pag nawalan na po tayo sa mundong ito. At yun po yung purpose ng Panginoong Hesus. Kung bakit po siya bumaba, galing siya sa langit Siya ang ating Diyos na nagkatawang tao, at sa kanyang pagkakatawang tao, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin at mamatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya, ito ngayon yung naglinis ng ating mga kasalanan, ang dugo ng ating Panginoong Hesus. At ang nangyari, dahil meron na tayong Kristo sa ating puso, sa ating buhay, at nagkaroon tayo ng tinatawag na pagbabago sa ating buhay at pagsunod sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, dati kung ito yung buhay natin na masama, hindi maganda, kung dati tayong hindi gumagawa na maganda dahil hindi pa natin kilala ang Panginoon, ang tunay na nagbago, iiwanan yun, aalisin yun ng Diyos at pupunta tayo dun sa bagong buhay. Okay? Halimbawa, kung ikaw ay dating magnanakaw at nakilala mo ang Panginoon, syempre ititigil mo na ang iyong pagnanakaw dahil nakilala mo na siya at ayaw ng Diyos yung pagnanakaw. Kaya ano mangyari? Babaguhin ka niya unti-unti, ipapaalam niya kung ano yung salita ng Panginoon, pag-aralan natin, sabi pag-aralan mo, saleksihin mo ang salita ng Diyos at doon makikita mo ang kanyang kalooban. At makikita mo rin ang pagbabago sa iyong buhay. No? At pag nagbago ka, makikita mo kung ano yung mga darating pa na milagro, no? At mga pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. At doon sa ganito mga maraan, pag nakita mo na meron kang pagbabago sa iyong buhay, ibig sabihin, yun na. Ibig sabihin, yung pagtanggap mo sa Panginoon ay tunay. At dahil nararamdaman mo na rin ang pagbabago at patuloy na pagsunod sa Kanya, yun na yun. Na magkakaroon ka ng kasiguraduhan na sa iyong kaligtasan na ikaw na ay anak ng isang Panginoon. Saka ng anak ng Diyos. Dahil bakit? Dahil sinusunod na natin o naiintindihan na natin ang Kanyang salita at Kanyang kalooban. Okay? Ngayon, maganda ang plano ng Diyos sa buhay ng mga anak niya. Kaya sabing gano'n, huwag tayong mag-alala. Kung sa buhay na ito, sa lupa, hindi tayo gano'ng kayaman, wala tayong masyadong material na bagay, okay lang yun. Okay lang yun. Dahil kung tayo po ay merong kasigurado na sa ating kaligtasan, sinabi naman ng Panginoon na hindi po natin dapat na masyadong pagtuunan ng pansin yung ganong bagay, lalong-lalo na kung ikaw ay tinawag ng Diyos sa Kanyang gawain, okay? Sa Kanyang ministeryo. Kung tinawag ka ng Panginoon para maglingkod para sa Kanya, maglingkod ka. Kung tinawag ka ng Panginoon para mag-business ka na kasama mo ang Diyos. Kung tinawag ka ng Panginoon para tumulong sa iyong kapwa, di ba? Tumulong ka na alam mo sa Diyos ang papuri, hindi sa iyo. Dahil sa pagtulong ng iba, ibig sabihin pag tumutulong tayo sa ating kapwa na iniisip natin
na yun ang daan ng kaligtasan. Mali po yun. Dahil sinasabi ng Timoteo, hindi po ang paggawa ng mabuti ang daan ng kaligtasan para tayo po'y maligtas. Okay? Kundi ang ang pagtanggap, pagsisisi, pag-amin ng ating kasalanan at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus ang siya magbubukas sa atin ng daan para tayo po'y magkaroon ng kaligtasan. At pag naramdaman na po natin yon na tayo po ay nagkaroon na ng banal na Espiritu sa ating buhay, doon natin malalaman at ituturo ng Panginoon sa atin kung paano tayong gagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Doon tayo ngayon magkakaroon ng gantimpala sa langit. Okay? So dapat isipin natin na kaya tayo gumagawa ng mabuti ay para sa kapurihan ng Diyos, hindi para maligtas. Okay? Ang paggawa ng mabuti ay paraan natin dahil nais natin ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Pero kung iniisip mo na kaya ka gumagawa ng mabuti para ka maligtas, iyon po ay isang maling pananaw na dapat po natin baguhin. Dahil ang tunay na nagkapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dahil kung iyon po ang kaisipan natin, sinasabi mo na hindi mo na kailangan ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil lahat na ng tao pwedeng gumawa ng mabuti, maliligtas na. No? So ano na yung naging purpose ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, pagbaba niya dito sa lupa? Wala na. Kasi bakit? Meron palang ibang daan para maligtas eh. Kaya nga, ang paggawa ng mabuti ay magandang paraan, pero huwag mong isipin na yun ang paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa ating kaluluwa. Tandaan po natin na kay Kristo pa rin po ang tunay na kaligtasan ng ating kaluluwa. Dito, binabanggit ng Biblia na darating ang panahon ang mundong ito ay mawawasak. Sabi ng Biblia, pagkatapos ito, nakita ko ang isang bagong langit, isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at wala na rin ang lupa, wala rin ang dagat. So, ibig sabihin, binabanggit sa chapter 21 ng Revelation na ipinakita kay John, kay John the Beloved, ng ating Panginoon, yung future. Okay? 2,000 years ago, sinulat niya ang mga salitang ito at pinakita ng Panginoon yung darating, yung future. At ito yung sinabi ng Panginoon. Darating ang panahon na ang mundong ginagalawan natin ay mawawala rin. Okay? So, ibig sabihin, kaya sinasabi ng Panginoon Diyos na huwag tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. O parang inaano ng Panginoon na huwag nating ibuhos ang buong oras, ang buong atensyon natin sa pagtatrabaho at sa paggugol lang ng mga material na bagay dito sa lupa. Kasi wala rin namang mangyayari, mamamatay tayo, hindi natin dadalihin yan. Okay? Kundi, kung ano ngayon yung binigay sa atin ng Diyos na kayamanan, okay? Kung halimbawa, kasi may mga Kristiyano naman kasi na talagang may mga kaya, di ba? Kung yun ang binigay sa kanila, ibig sabihin, mapalad sila na nai-enjoy nila ang biyayang iyon na kasama pa nila ang Panginoon. So, ibig sabihin, doon sila pinagkatiwalaan ng Diyos. At sa ganito pamamaraan, yung pagiging may kaya nila ay, kumbaga pwede nilang itulong doon sa mga nangangailangan. Ay, paano naman, pastor? Yung mga walang kaya, ibig sabihin, yung mga mahihirap, pero mga Christian sila. Yung mga walang salapi, ibig sabihin, sapat lang. Okay lang yun. I-enjoy pa rin natin kung ano yung meron tayo. Dahil sabi ng Panginoon, mas maganda nga yung simpleng buhay. Ibig sabihin, na simpleng buhay, nagkakaroon tayo ng araw-araw na pag-asa. Araw-araw na parang dinidepende natin yung talagang buhay natin sa Diyos. Yung talagang pangangailangan natin sa araw-araw. Di ba? Kasi isang kumbaga, isang pagpapalakas din yun ng ating pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon na lagi may gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Pero syempre, para naman, hindi naman sinasabi ng Panginoon na huwag tayong ibig sabihin. Ayaw niyang umasenso tayo. Ang sinasabi ng ating Panginoon na doon sa pag-impok ng kayamanan sa lupa, yung masyado nating ibuhos na yung lahat ng bagay natin para lang sa pag-iimpok ng kayamanan. Diba? Naalala nyo naman, sinabi rin ng Biblia na merong isang mayamang hangal na kapag-ipong nga siya na maraming kayamanan dito sa lupa at sinabi niya sa kanyang sarili na dahil marami na akong pera, marami na akong ari-arian, ang gagawin ko na lang sa buhay ko ay iinom, magsasaya, diba? Dahil hindi na siya nag-aalala para sa kinabukasan, alam niya may mga reserba siya Tama, diba? Hindi niya inisip na isang araw, kumbaga,
Mawawala siya sa mundong ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, hangal. Okay? Tinawag ng Panginoon na hangal yung mayamang iyon. Hindi dahil sa pagiging mayaman niya, hindi sa pagiging marami niyang ari-arian, kundi ang pagiging hangal niya ay yung pag-iisip niya sa kanyang sarili na kasiguraduhan na parang hindi na matatapos yung kanyang yung kanyang pagsasaya sa mundo. Na para bang dinidepende niya ang buhay niya na sa anumang salapi na meron siya ngayon. Kasi ang dami niya nakareserba eh. 'Di ba? Kaya nga nagpagawa pa siya ng isang bahay, nilagay niya yung mga kayamanan niya noon. 'Di ba? Sabi niya, ay nako, ang dami kong mga ari-arian. Okay na 'to, no? Talagang okay daw, buhay na ako rito. Kaya ang gagawin ko na lang, dahil marami na akong mga reserba, mga pera, magsasaya na lang ako, iinom na lang ako, no? Ayun ang inisip niya. Na isang araw, kukunin ng Panginoon ang kanyang buhay. Sinabi siya ng hangal ng Lord, hindi dahil sa kayamanan na meron siya, kundi nilagay niya sa kanyang puso ang tiwala sa salapi na meron siya. Kaya sabing ganon, di ba? Hangal, sa gabing ito, babawian kita ng buhay. Saan lahat mapupunta yung kayamanang pinag-ipunan mo? Di ba? So anong binabanggit ng Panginoon doon? Ang pagiging hangal niya, hindi dahil sa salapi na meron ka, kundi dahil nag-isip siya sa kanyang puso, sa kanyang isip, na paninigurado sa kanyang buhay dahil marami siyang ari-arian at salapi. Parang nilagay niya ang kanyang buhay doon sa anuman ang meron siyang salapi o pag-aari nung panahon na yon. Kaya sinabihan siya ng hangal ni Lord. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng maraming kasamaan. Ibig sabihin, hindi sinasabi ng Lord na ang salapi ay masama. Ang sinasabi niya, yung tayo ay umibig na sa kayamanan. Ibig sabihin, ang kayamanan nandiyan lang. Pero yung attitude natin, yung heart natin ay ando doon na rin, doon tayo magkakaroon ng problema. Kaya nga binabanggit ng Panginoon, di ba? Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroroon ang iyong puso. Kaya ang tanong, ano ang kayamanan mo sa iyong buhay? Ano ang kayamanan mo sa iyong puso? Ang kayamanan mo ba ay ang magkamal ng maraming salapi, ari-arian sa mundong ito? Kung yun ang iyong nilalagay sa iyong puso, maaaring sabihin sa atin ng Panginoon sa isang araw o sa darating na araw, hangal. Di ba? Pero kung tayo ay merong kayamanan na sobra-sobra at ginagamit natin to para sa kapurihan ng Diyos, sa pagtulong sa ating kapwa, dahil alam natin sa ating sarili na tayo po ay isa ng Kristiyano, magandang kaisipan yon. Kasi bakit? Nag-iimpok tayo ng kayamanan natin sa langit. Kung tayo naman po ay hindi makapagbigay ng salapi sa ating iglesia o sa ibang tao dahil hindi tayo ganong karaming kayamanan, pwede po sa ibang paraan na tayo po ay makatulong sa ating kapwa at maglingkod sa ating Panginoon. Maraming paraan, di ba? Ang mahalaga lang, sa puso po natin mga kapatid, meron tayong desire, meron tayong hangarin na itaas natin yung Panginoon, na papurihan natin siya, na paglingkuran natin siya. Okay? Kaya ano man yung tinamasa natin ngayon, pagpasalamatan natin sa Panginoon yan. Minsan kasi, ang lalong pag-iisip, no, ng mga bagay na kumbaga sobra-sobra para magkamal ng kayamanan ay mas lalong kapapahamak po natin. Okay? Kaya hinay-hinay lang po, no? Hindi naman sinabi ng Panginoon na huwag tayo magtrabaho. Sinabi niya, okay naman na mag-work tayo dahil kailangan po talaga natin ng pera para sa pang-araw-araw po natin pangangailangan. Pero hindi naman doon sa dumating yung time talagang sobra-sobra ng trabaho mo at wala ka ng panahon sa Diyos, yun naman po ang hindi maganda. Di ba? Pero ang kagandahan, kahit po pinapangit, pinapangit ng kasalanan ang plano ng Diyos, ang plano po ng Panginoon ay hindi pa rin magbabago. Mula sa simula, maganda ang plano niya, hanggang sa wakas, mas maganda pa rin ang magiging plano ng Panginoon. Okay? Dito po sa chapter 21, binanggit po yung kahinatnan ng dalawang uri ng lugar na pupuntahan ng tao. Yung una, sinabi rito,
na kumbaga kaya siya gagawa ng panibagong langit at lupa, doon niya ilalagay. Siyempre, pag ikaw, kumbaga, bago, pag sinabi mong bago, ibig sabihin maganda, fresh. Di ba? Parang naalala natin yung sa Genesis, kay Eva at Adan, di ba? Nung nilikha ng Panginoon ang tao, bago niya nilikha ang tao, ang Diyos talagang nag-prepare muna ng magandang lugar. Isang perfect environment, isang perfect place, di ba? Perfect food, perfect climate, lahat perfect, di ba? Lahat very good. Sabi niya, nung nakita niya lahat ng ginawa niya, it was very good, sabi ng Genesis. Kaya nilagay ng Diyos ang nilikha ng tao sa Eva at Adan doon sa Hardin ng Eden, isang napakagandang lugar na kung saan ang lugar daw yun ay talagang sinasabi ng Biblia na nasa gitna ng dalawang klase ng ilog. Okay? Ang dalawang ilog na ang lugar na ito ay talagang puno-puno ng kayamanan ng minerals. Kung saan talagang doon sa lugar na yon ay talagang napakaganda, no, ng paligid. Ang mga prutas talagang kasi fresh fresh lahat, fresh, bago. Okay? Kaya di ba tayo, halimbawa tayo pag meron tayong mga bagong damit, di ba? Tuwan-tuwa tayo. Pag yung bago, yung luma nating sapatos napalitan ng bago, tuwan-tuwa tayo, di ba? Kasi bago di ba? Pag ang cellphone natin luma na napalitan ng bago, tuwan-tuwa tayo. Ibig sabihin, pag bago ang isang bagay na nakamit natin, talagang andun yung ating saya, yung ating ligaya. Ito, yung ginawa ng Lord. Ang sabi ng Biblia, wala na yung dating lupa, wala na yung dating langit, dahil binago na ng Panginoon. Inalis niya na yon. At ibibigay niya yung panibagong mundo. Yung mundo na kung saan ilalagay niya ang lahat ng kanyang mga anak. Sa lahat ng mga anak niyang nagtiwala, naglingkod at sumunod sa kanyang kautusan. Doon niya ilalagay sa pinabagong mundo na yon. Okay? Pero mga kapatid, ito lang po yung malungkot. Okay? Meron din naman kalalagyan yung lahat ng mga taong sumuway, naging suwail, hindi nagtiwala at hindi sumunod sa kanyang salita. At ang lugar na ito ang tinatawag na ikalawang kamatayan, na kung saan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Binanggit ito ng verse 8. Sabing ganon, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng sinungaling, sila'y ibubulig sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Nakita po natin, mga kapatid, ang nakakalungkot po dito, paano kung isa yung loved ones natin na ayaw tumanggap sa ating Panginoon, ayaw makinig, yun po yung nakakalungkot. Kaya sa panahon po natin, mga kapatid, kung meron man dapat nating ikabahala, yun po yung kaligtasan ng kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay. Kung ikabahala natin yung pandemic, talagang lagi naman nandyan yan laging may sakit Ang dami-dami ng uri ng sakit dito sa mundong ito. Diba? Yan pa mga pandemic na yan lagi nating isipin. Kung lagi nating isipin yan, talagang wala mangyayari sa atin. Tiwala lang tayo sa Panginoon Diyos. May solusyon pa rin ng Panginoon. Ang dapat po natin ikabahala, mga kapatid, yung kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Asawa, anak, magulang, kapatid, malapit na kaibigan. So yun po yung mga dapat natin ikabahala. Paano kung isang araw, di ba, alam mo, yung tatay mo, lasinggero, sugalero, di ba, babaero, nanay mo, ganun din, kapatid mo, ganun din. Sila yung mga kapatid yung mas kailangan natin pagtuunan ng pansin para magkaroon ng kaligtasan. Dahil pag dumating ang Panginoon na ganun pa rin ang buhay nila, nakakalungkot. Sila po yung sinasabi rito ng Panginoon na maaaring mapunta sa ikalawang kamatayan o sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. May panahon pa, mga kapatid. May panahon pa. Habang buhay pa tayo, may oras tayo to share the gospel to them. Okay? Kaya sabi nga dito, maganda ang plano ng Panginoon para sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya
Pero malagim naman ang kasasabitan ng mga taong sumusuway sa utos ng Diyos. Nasaan po tayo dito mga kapatid? Kaya nga po alam nyo po, nananawagan po ako sa mga miyembro ng mga churches, sa mga miyembro po, sana po mas talo po tayo magkaroon ng, alam mo yun, ng paghahangad, yung hangarin na mas lalo pa matuto ng salita ng Panginoon. Hanggat maaari nga sana lahat ng mga miyembro, no, ng mga miyembro, magkaroon ng time to study the Bible. Kaya nga kami po mga pastor talagang ino-open namin to na kayo ay magkaroon ng oras. Okay? Magkaroon ng oras to study the Bible. Kasi kung hindi, walang mangyayari. Ibig sabihin, manghihina po kayo. Manghihina kayo sa bawat problema na maranasan nyo. Mawawalan kagad kayo ng pag-asa, di ba? Kasi bakit? Wala kasi. Ang akala kasi ng mga tao, physical na buhay lang ang kailangan. Pero sinabi ng Diyos sa Matthew chapter 4, verse 4, di ba? Ang tao ay hindi lang po nabubuhay sa tinapay. Yung tinapay na yon is for our physical life, kundi sa salita ng Diyos na mumutawi sa kanyang bibig. The Word of God, which is the food of our spirit. Kita nyo? Ang buhay ng tao ay dalawang klase. There's physical life and the spiritual life. 6 days, 6 na araw, binigay sa atin ni Lord para tayo ay mag-work for our physical life. On the 7th day is the rest day, which is God's day. Okay? Sabbath day, para palakasin naman ang ating mga espiritu. Pero ang tanong, sapat ba yun? Sapat ba ang isang araw para tayo lumakas? Hindi po. Dapat araw-araw tayo po ay nagkakaroon ng time na magdasal, na mag-aral ng salita ng Diyos. Di ba? Sabi ng Panginoon ng Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night." In the word day and night, every day po yun. We must meditate the Word of God day and night para raw tayo po ay magtagumpay, okay? At maging masagana sa ating pamumuhay. That is the promise of God. Diba? Yun po ang pangako ng Panginoon doon sa mga nagsasaliksik at nagkakaroon ng panahon na mag-aral ng kanyang mga salita. Kaya ano pang hinihintay po natin mga kapatid? Habang libre po ang pag-aaral ng salita niyo. Nako, wag po kayong, sabi nga po, may kasibihan po tayo, nasa huli ng pagsisisi. Baka kung kailan biglang dumating ang Lord, sasabihin niyo, "Lord, mag-aaral na po ako, Lord, sige po, susunod na po ako." Nako, huli na po yun. Ang pagsisisi ay laging nasa huli, wala sa una. Kaya dapat, kung ngayon pa lang, pinagbibigyan tayo ng Diyos ng oras sa mag-aral ng salita ng Panginoon hanggat libre mag-aral ng Word of God. Doon sa ating mga iglesia, magkaroon po tayo ng panahon. Huwag po nating hayaang mahuli ang lahat sa ating buhay at bandang huli, makita po natin ang ating mga sarili na naalala ko tuloy yung kwento ng 10 dalaga, di ba? Naalala yung kwento ng 10 virgins, di ba? Meron silang daladalang ilawan, okay? Yung ilawan na yon ay may langis, no? At yung langis na yon ang siyang nagdudulot para magkaroon ng apoy. Yung kanilang dalang ilawan o lamp, no, sa English, no? Habang hinihintay nila ang kanilang Panginoon, yung lahat sila nakatulog eh. Actually, lahat sila nakatulog. Pero yung 5 kasi nakapag-prepared. Ibig sabihin, meron silang dalang kumbaga reserba ng langis para sa kanilang lampara. Kasi sabi ng Panginoon, hindi nyo alam kung kailan ako darating. Pero dapat sabi niya, maghanda lang kayo. So ibig sabihin, yung 5 dalaga, naghanda sila, nag-prepared sila. Nag-isip na kagad nila, inadvance sila kanila pag-iisip. Kung sakali, ito may ilaw nga yung lampara ko, kaya lang hindi ko alam kung hanggang kailan darating ang Panginoon. Kaya dapat magreserba ako. Dapat panatiliin ko yung apoy ng aking lampara. Okay? So, yung 5, merong dalang reserba. Ang problema, yung 5, yun lang.
Wala silang dala. Kaya nang dumating yung time na dumating ang Panginoon, okay? Nagtayuan sila. Bubuksan ng pinto eh. O sige. Ang problema, itong 5, nanghihingi. Sabi ganun, baka pwede naman manghingi ng ng reserve. Naku, hindi pwede. Sabi ganun. Eh, pag binigay namin, mamamatay yung namin. Di ba? Kung gusto niya, bumili kayo sa labas. Sabi ganun. Bumili sila. Ang problema, pagkabili nila, okay? Yung pagkabili nila, dumating na si Lord. Nakapasok na yung 5, nakapagreserba, at sinira na yung pinto. Naiwan ngayon yung 5. Ayan lang, katok sila ng katok. Lord, pag-usahan nyo kami. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Diba? Ayan po yung magiging sitwasyon sa huling panahon na talagang merong madadala sa harian ng Panginoon, merong maiiwan, merong nakapaghanda, merong hindi nakapaghanda, merong mga sumunod at merong hindi nakasunod. Okay? Saan tayo yun, mga kapatid? Kaya sa panahon po natin, mas kailangan po natin ang paghahanda. Maganda ang plano ng Panginoon sa buhay natin, pero mas magiging maganda to kung ito po'y ating pangahawakan, susundin at pag-aaralan. Hanggat ang Biblia ay bukas sa bawat isa, okay? Kailangan po natin pag-aralan to. Kaya kayo na nandiyan at nasa bahay lang, okay? Sana meron kayong panahon na mag-aral ng salita ng Diyos. At ito po yung pangako ng Panginoon, di ba? Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Meron ng tahanan na nakareserba, nakalaan sa lahat ng mga anak niya na sumunod, titiwala at sumasampalataya sa pagkaligtasan ng ating Panginoon Jesus. Kaya ngayong umagang to, nawa ay magkaroon kayo ng kaunting aral. May natututo kayong aral, doon sa salita ng Panginoon dito sa pahayag. Talagang darating panahon, ang lahat na meron tayo ngayon dito ay mawawala rin. Mahalaga, tayo po ay nakapaghanda para po sa panibagong mundo na pinangako ng ating Panginoon Jesus. Mga kapatid, minsan pa tayo po ay nagpapasalamat dahil tayo po ay kumbaga, kung yung iba sa atin nakakilala na, nako, salamat tayo sa ating Panginoon. Pero kung hindi pa, isipin natin yung mga loved ones natin na sana magkaroon sila ng time to listen to the Word of God, time to accept our Lord Jesus Christ, as Lord and Savior, time to to forget yung lahat ng mga ginagawang nilang kasalanan at ipag-pray natin lagi sila. Okay? So, sabi ng Lord, sa may Matthew ulit, sabi gano'n, yung the fields are so ripe, ibig sabihin, hinog na, yung mga aanihin, okay? Ibig sabihin, marami pong inangangailangan ng tulong sa kaligtasan. Hinog na yung fields. Sino yung fields? Yung mga tao. Ang problema, kaya lang, konti lang yung laborers, kukonti lang yung ani. So ano pong problema? Kukonti po yung mga naglilingkod, kukonti lang po yung nag-share ng gospel, kukonti lang po yung merong time, merong effort, yung nag-e-effort na makapag-mission o makapag-evangelize. Konti lang, sabi niya gano'n. But the laborers are so few, sabi niya gano'n. Kaya sabi ng Panginoon, pray. Mag-pray tayo sa ating Amang nasa langit na magdagdag siya ng mga lingkod na sa gano'n ay mas marami pang ma-harvest, mas marami pang mga taong makakilala sa Panginoon. So, redeeming the time because the days are evil, mga kapatid, kailangan po nating magmadali na, magtulungan na. Okay? So, patuloy lang tayo sa ating pag-work, pero sa pag-work po natin, sama po natin ang Diyos. Patuloy lang po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon at huwag tayong, ma-out of focus sa mga bagay dito sa mundong ito, kundi mag-focus pa rin tayo doon sa pinangako ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Muli po, maraming salamat sa inyo natin. Pero bago po ako magwakas, okay, nais ko po kayong ipanalangin. Kung saan, sa panalangin ito, kung kayo po ay wala pang kasiguruhan sa inyong kaligtasan, ngayong umagang ito, pwede ko po kayong ipagdasal.
o maaari kayong sumunod sa isang panalangin na pagtanggap sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang sabi ng Panginoong Diyos sa Juan, Kapitulo 14, talatang 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Yesus. Diba? Siya lang po ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang anak, ang Panginoong si Kristo Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayong umagang ito, nais kitang imbitahan. Tanggapin ang ating Panginoon bilang isang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Sumampalataya ka na makapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Meron siyang kakayanan na tayo po'y iligtas ang ating kaluluwa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Handa ka na ba? Kung handa ka na, sumunod ka sa aking panalangin. Ganito ang sabihin mo habang ikaw ay yumuko at pumikit at sabay tayo manalangin. Ganito yung sabihin mo, Panginoon, inaamin ko na isa akong makasalanan, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y walang kakayanan, ako'y mahina, ako'y marumi. Sa oras na ito, binababa ko ang aking sarili at tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang isang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na baguhin ko ang aking sarili. Iwanan ko yung mga dati kong kasalanan at magbagong buhay ako. Tulungan niyo po ako, Lord, na sundin ko po ang inyong mga salita. Pag-aralan at saliksikin ng sa ganun, Panginoon, magkaroon ito ng kapangyarihan sa aking buhay. Salamat, Lord, sa mga pangako nyo. Salamat, Lord, sa kaligtasan na pinagkaloob nyo sa akin. Kayo na po ang maghari sa akin magmula ngayon. Tulungan niyo po ako na magbagong buhay. Sa inyo ko na po isinusuko ang aking sarili. Muli po aming Ama, sa inyo ko po binabalik ang lahat ng pag-asa at pagpupuri. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Yan. So, yan po mga kapatid. Congratulations po kung kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Nako, maraming salamat. Dahil sa ganyan pamamaraan, tayo po ay magkakaroon ng kaunawan na mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya muli po, sa susunod pong linggo, muli po tayo magsama-sama para po muli po natin pag-aralan ang salita ng Panginoon. Ingat po kayong lahat, ingat po tayo, at lagi po tayong magtiwala sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ray Gregorio, mula po rito sa PCC Magalang, Pampanga. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song.
gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Sing it, our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray.